Ika-11 kabanata, ang parusa. Nagising si Jinwoo sa ospital, hawak ang kanyang dibdib at hindi pa rin makapaniwala na buhay pa siya. Binati siya ng dalawang lalaki na kalaunan ay nalaman niyang isa palang inspektor ng Korean Guild. Dahil naguguluhan, tinanong niya ang mga nangyari at ang kalagayan ni Mr. Song at Junhee sa inspektor. Sinabi naman ng mga ito na 3 araw siyang nakatulog. Si Junhee ay ligtas naman, ngunit dahil sa trauma patuloy pa itong ginagamot, habang si Mr. Song ay maaring magretiro kung nanaisin nito, dahil maaring makaepekto sa trabaho, ang napinsala nitong kamay. Wala pang kasiguraduhan kung nanaisin pa ng mga itong maging hunter, at nang sasabihin na ng inspektor ang tungkol sa iba pa at kay Mr. Kim, pinatigil na ni Jinwoo ito dahil naalala niya ang sandali kung saan iniwan sila ni Mr. Kim. Ipinaalam din ng mga ito na 6 lang silang nakaligtas sa Double Rare, at sa kabila ng panganib para sa mga hunter, sa tuwing magre-raid ang mga ito napakabihira na magkaroon ng ganoon ka-brutal na pagpatay. Nakakapagtaka din na nang dumating ang mga hunter ng White Tiger Guild at mga inspektor, wala nang ibang naruroon kundi si Jinwoo lamang habang nakahiga sa altar. Lahat ng inilarawan ng mga ibang nakaligtas na estatwa, at mga bangkay ng namatay na hunter ay wala na din doon. Kung kaya naruroon sila upang sukatin ang mana power ni Jinwoo, dahil ang naiisip lamang na paliwanag ng mga inspektor ay nagkaroon siya ng ikalawang pagkagising, kung saan nagtaglay siya ng sobrang lakas na kapangyarihan katulad ng A-rank o S-rank at natalo niya lahat ng mga estatwang halimaw. Ngunit nang ilagay na ni Jinwoo ang kanyang kamay sa detector, lumalabas na mas mababa pa sa A-rank na mana ang meron siya, kaya umalis na ang mga inspektor at inisip na nagkamali lamang sila. Sa kabilang banda nag-iisip naman si Jinwoo dahil hindi na niya masabi kung panaginip lamang ba lahat o totoo, sapagkat nabuo uli ang binti niya na naputol, ganoon din ang kanyang balikat na malubhang nasugatan, bumalik ito at parang walang nangyari, nakikita din niya ang screen na tulad ng sa isang game. Samantala dumating naman ang kanyang nag-aalalang kapatid na si Jin-a, ngunit hindi nito nakikita ang screen na nakikita niya. Kaya sinabi sa kanya ni Jin-a na baka nagkaroon din siya ng pinsala sa ulo kaya kung ano-ano ang sinasabi nito. Tinanong din ni Jinwoo kay Jin-a kung ano daw ba ang gagawin kung merong isang unread mail sa laro, bagamat naguguluhan sa kinikilos ng kapatid, sinagot naman ito ni Jin-a, at sinabi na kailangan niya itong buksan at basahin. Sinabi din ni Jin-a na kung laging nasasaktan si Jinwoo, nang ganoon titigil siya sa pag-aaral upang makapagtrabaho, para hindi na kailangang maging hunter ng kapatid na tinutulan naman ni Jinwoo. Matapos ng ilang sandali umalis na si Jin-a kasama ang kaklase nito, samantala isa-isang binuksan ni Jinwoo ang mga email sa screen ng game at nagsimula itong basahin. Nakasulat doon ang pagtulong ng system na palakasin siya, ang mga pagsubok, gantimpala at penalty sa hindi paggawa ng mga quest. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng lahat ng iyon nang maalala niya na katulad din iyon ng screen na nakita niya sa altar bago siya mawalan ng malay. Biglang lumitaw sa screen ang bagong quest na kailangan niyang gawin, at ito ay ang paghahanda upang lumakas siya. May nakatakdang oras din para matapos ito, at babala na may penalty kung hindi ito magagawa. Ngunit dahil iniisip niya na siya ay nasa ospital pa at wala siyang ideya sa mangyayari kung hindi niya ito magagawa, nagpasya siyang matulog na lang muna. Pagkalipas ng ilang oras, nagising siya sa pag-alarm ng kanyang screen, na nagbababala na hindi niya natapos ang quest kung kaya siya ay mapupunta sa penalty zone sa loob ng tinakdang oras. Biglang yumanig ang paligid at sa isang iglap ay napunta siya sa isang disyerto. Kasabay ng paglitaw ng higanteng alupihan o ang poison-toothed giant centipede ay ang paglabas naman muli ng screen, nakasaad doon na kailangan niyang makasurvive mula sa halimaw na ito sa tinakdang oras. Ika-12 kabanata. Ang muling paggising ng mahina. Sumugod ang halimaw kay Jinwoo kaya dali-dali siyang tumakbo papalayo dito. Habang iniiwasan ang mga atake nito, pagod naman si Jinwoo dahil sa walang tigil na pagtakbo sa halos 4 na oras na, at nang malapit na siyang abutan ng halimaw ay bigla namang lumitaw ang screen na nagsasabing natapos na niya ang quest, kaya sa isang iglap lang ay bigla siyang nakabalik sa loob ng kwarto niya sa ospital. Muling lumabas ang screen na nagsasabing natapos na niya ang penalty quest at maaari na niyang kunin ang gantimpala, habang eksakto naman na dumating ang nurse at nakita siyang nasa sahig, at madaming buhangin kaya tumawag siya ng tulong. Makalipas ang ilang araw pinag-uusapan ng mga nurse si Jinwoo, dahil bagamat ilang araw pa lang mula nang magising ay nag-eehersisyo na agad ito ng mabigat at tumatakbo ng walang pagod. Sa kabilang banda dahil ilang araw nang gising si Jinwoo, napagtanto na niyang hindi ilusyon ang screen na nasa kanyang harapan,
Bagamat siya lamang ang nakakakita nito, matapos niyang gawin ang quest nakuha niya ang rewards na status recovery na tila isang magic, na nagpapabalik ng lakas niya, at nag-aalis ng pagod niya. Maliban doon may mga puntos din at mga kahon ng gamit, maari din niyang pataasin ang kanyang kakayahan, katayuan at antas, na tila isang virtual game. Matapos mag-ehersisyo nagpaalam si Jinwoo sa nurse na may kailangan siyang asikasuhin sa labas na pinayagan naman siya. Nagtungo si Jinwoo sa isang train station upang alamin kung para saan ang susi na nakuha niya sa random box nang matapos niya ang isang daily quest. Ayon sa screen ang susi na iyon ay magagamit sa ikatlong pasukan ng istasyon sa Hapjeong, upang makalikha ng isang dungeon. Hawak ang susi umaasa siya na masasagot nito kung ano ang tunay na nangyayari. Madami siyang katanungan tulad na lamang kung ang nakikita ba niyang system at screen ay dahil sa double awakening niya, o daan pa lamang para makamit niya ang paggising ng kakayahan niya sa ikalawang pagkakataon. Alam niya na pagtatawanan siya ng lahat, kapag nalaman ng mga ito na ang Tina Guryang pinakamahinang hunter ay nagkaroon ng ikalawang paggising bagamat natatakot. Nasa isip niya na tatakbo siya ng mabilis palayo kung sakaling malagay siya sa delikadong sitwasyon. Gamit ang susi nakapasok siya sa instant dungeon na agad namang nagsara. Isa itong dimensyon na siya lamang ang nakakakita. Lumitaw sa screen ng system niya na makakalabas lamang siya kung matatalo niya ang boss ng dungeon, o kung gagamit siya ng return crystal. Nakaramdam siya ng takot sa isiping mag-isa lamang siya, walang healer or party members na makakatulong. Ika-13 kabanata, isa laban sa mga halimaw na lobo, nagsimulang maglakad si Jinwoo sa dungeon nang maramdaman niya na mayroong halimaw sa paligid. Biglang lumitaw ang Steel Fang Raikon, hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa sa takot, subalit nang maalala niya ang imahe ng nakakakilabot na higanteng estatwa sa double lair pinilit niyang gumalaw, sumugod naman ang halimaw na agad naman niyang naiwasan, nagulat siya sapagkat naramdaman niya na gumaan ang katawan niya, bumilis at tila lumakas siya. Sinuntok niya ang halimaw, na sa kanyang gulat ay agad tumilapon sa malayo, ngunit kahit lumakas pa siya ay hindi pa rin sapat, ang normal na atake lamang. Wala siyang dala na kahit na anong sandata, na maari niyang magamit. Nang bigla niyang maalala na posibleng magamit niya ang kanyang inventory sa system, kaya binuksan niya ito at kinuha ang espada ni Mr. Kim na hawak niya sa altar bago siya mawalan ng malay. Pinatay niya ang halimaw at nagsalita ang system na nagsasabing nag-level up siya. Dahil sa espada ni Mr. Kim Sang-shik na wala ang takot niya, at patuloy niyang pinatay lahat ng mga lobo na umaatake sa kanya, at nang nakagat ng isang lobo ang espada niya buong lakas niya itong kinuha at ginamit upang mahiwa ang katawan ng halimaw. Muli na namang bumalik sa alaala niya ang mga estatwa sa double lair at sinabi na kumpara sa mga iyon di hamak na mahihina ang mga lobo na halimaw. Sa patuloy niyang pag-atake at pagdepensa tumaas ang level at kakayahan niya. Kabanata 14, The Wolf Slayer, napansin ni Jinwoo na sa bawat pagtaas ng antas niya ay tumataas din ang stat niya. Nakita din niya sa system ng screen na mas mabilis ang paglakas niya sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw, kesa sa paggawa ng daily quest, maging ang talino, kasanayan at pandaman niya ay nasusukat din ng system, hindi man niya maintindihan lahat ng nangyayari, ang pagkakataong iyon ay ayaw na niyang palampasin sapagkat sa wakas nabigyan na siya ng paraan para lumakas. Napansin din niya na ang mga napaslang niya na Raikon ay walang magical core at mukhang mula sa mga ibang uri. Naisip din niya na marahil dahil nako-control siya ng laro siguradong ang instant dungeon maging ang mga halimaw ay ginawa din ng system, kung kaya sa halip na monster core ay item drops ang nakukuha niya na gantimpala. Nakita din niya ang store sa system, na maaari siyang magbenta at bumili ng mga items, ngunit dahil sa mababa pa ang level niya ay di pa siya pwedeng bumili dito, ngunit maaari naman siyang magbenta. Sinubukan niyang ibenta ang nakuha niyang Raikon Fangs at nakakuha siya ng 20 gold na dahil hindi naman ito pera sa kanilang bansa di niya masabi kung ano ang tunay na halaga nito. At dahil nga hindi siya makakaalis kung hindi niya matatalo ang boss o wala siyang magic crystals, naisip niyang magpataas ng antas sa pamamagitan ng pagpatay sa mas madami pang halimaw, bago harapin ang boss sa lugar na iyon. Dahil sa determinasyon hindi siya sumuko at nilabanan niya ng buong tapang lahat ng mga halimaw. Alam niya na kung titigil siya maaring siya ang mapatay ng mga ito, kung kaya para maprotektahan ang pamilya niya kailangan niyang lumakas pa. Sa huli napaslang niya ang napakaraming Raikon at nakuha ang titulong Wolf Slayer. Ika-15 kabanata, ang boss ng dungeon. Unti-unti nang nasisira ang espada na ginagamit ni Jinwoo, naalala niya ang araw na bumili siya ng isang dagger,
Bagamat napadali nito ang pagpaslang niya ng mga halimaw, nasira naman agad ito nang nakaharap na niya ang boss. Sa huli 3 magical core lamang ang nakuha niya kung kaya di na siya muli pang bumili ng sandata, at kahit mahirap pinipilit niyang talunin ang mga halimaw sa pisikal na pakikipaglaban. Ngunit iba dito sa system, bagamat nasisira na ang espada nakakuha naman siya ng 34 na piraso ng pangil ng lobo, 2 daggers, kasuotan ng manlalakbay at heartstone. Nagkamit din siya ng titulong Wolf Slayer, lumakas siya at napataas ang kanyang antas, kung kaya naman kahit may crystal na siya inisip niya na hindi niya maaring pakawalan ang pagkakataon na mas lumakas pa, at dahil ginawa lamang ito ng system maaring isang beses lamang niya itong mararanasan kung kaya sa halip na umuwi sumugal siya at nagpatuloy upang makaharap ang boss. Napansin niya na sa bawat pagtaas ng kanyang antas madali na lang para sa kanya ang pagpatay ng mga halimaw. At dahil basta na lamang umaatake ang mga halimaw na tila kinokontrol lamang at walang sariling buhay, parang laro na lamang ito kay Jinwoo na madaling nahuhulaan ang mga galaw ng mga halimaw. Napansin din niya na sa bawat paglakas niya nagbabago ang kulay ng pangalan ng mga halimaw, ang puti ay mahina, ang kulay kahel ay malakas habang ang pula ay sobrang lakas. Ang Raikon na sa una ay kulay kahel ang kulay ng pangalan, ngayon ay naging puti na. Ngunit sa kabila ng paglakas niya at pagtaas ng kanyang antas sa ika-15 wala pa ring kasiguraduhan na matatalo niya ang boss. Gayunpaman lumakad siya pababa ng hagdan upang harapin ito, ngunit sa di inaasahan mabilis siyang sinugod nito na ikinabali ng kanyang espada.